Sound check. Muli ho, isang mapagpalang umaga sa bawat isa sa atin. Purihin ang Panginoon sa kanyang patuloy na biyaya at kahabagan. Tayo ay binigyan pa uli ng panibagong araw upang magsama-sama at sambahin at purihin ang ating Panginoon sa Espiritu at katotohanan. Bago tayo dumako sa ating pinaka-worship proper, ilan ho munang mga announcements and reminders as we have been saying for the last 2 months. Ngayon ho ang first Sunday of February at naghahanap tayong Lord's Supper mamaya pagkatapos ng ating pagsamba o bahagi ng ating pagsamba. And then also, ngayon ho ang first time nating susubukan na ang ating second service ay 2 p.m. So wala hong gawain mamayang 6 p.m. Wala hong live stream mamayang 6 p.m. Ang ating hong gawain at live stream ay mamayang 2 p.m. Ano ho? At ang goal ho natin ito ay upang mas marami ho ang mga kapatiran na dahil yung iba ho talaga ay ginagabi o malayo ang pinanggagalingan kaya hindi sila makabalik ng ikalawang gawain ho dito sa church. So I hope ay nag-prepare ang iba, talagang in-announce natin ito ng matagal, talagang pagtuunan natin ng panahon, ng pansin na tayo ho ay magkasama-sama patuloy sa lahat ng mga gawain dito sa church. Ano ho? Please, alisin na natin sa isip natin yung nakaugalian natin na once a week lang, ano? Nakasanayan natin 'yon sa dating relihiyon. Once a week lang, makapunta ka lang sa simbahan isang beses isang linggo, kahit anong araw pa 'yan, ay okay na 'yon, no? Ang sabi ng salita ng Diyos, huwag pabayaan ang pagtitipon. So therefore, every time na may pagtitipon, ang goal ng Kristiyano ay dapat nandun ako. Ano ho? Be it prayer meeting, be it Sunday morning, Sunday afternoon, or evening service, ang goal dapat ng Kristiyano, dapat nandun ako dahil nagtitipon ng mga mananampalataya. Well, primarily sa Lord's Day. Ano ho? Yun ho ang pinaka primary or priority concern po natin. So mamaya ho, 2:00 po yan. And then pangalawa, ang atin hong couples fellowship ay tutuloy. Lord willing, next Sunday po yan at 3 p.m. 2 oras, 3 to 5 p.m. Couples Fellowship. Para ho kanina ito sa lahat ng may asawa. Hindi ho, sana mapansin nyo, hindi mag-asawa. Hindi required na kailangan nandito si Mr. o nandito si Mrs. Kung hindi man sila makakarating or kung sila umuwi na sa Panginoon, pwede pa rin ho. So lahat ng may asawa and also i-open ho natin to sa mga kabataan natin na talagang malapit na. As in, they are seriously talking and planning. Hindi yung nangangarap pa lang magkaroon ng kasintahan. Hindi yun. Kung hindi yung meron na, and then talagang nagpe-pray na, nagpaplano na ng mga pagpapakasal, invited ho kayo. So, kailangan ho natin ang lista. Meron dyan ang sign-up sheet sa atin hong mesa sa likuran. Bakit ho? Kasi maghahanda ho tayo ng pagkain. Kailangan nating malaman kung gaano karami. So, please do sign up. Please do consider na makasama ho natin sa atin hong couples fellowship. Sa lahat ho na nakakausap ko ng mga nanay, tatay, mag-asawa, wala hong mag-asawa na walang problema. Tama ho ba? Wala. At kailangan ho natin ang mga gabay ng salita ho ng Panginoon. So I hope and we are praying to gather together in fellowship next Sunday, 3 p.m. po yan. Pero next Sunday, ang ating hong gawain ay sa umaga and then 6 p.m. na. So mamaya lang ho, tuwing first Sunday pa lang sa ngayon, yung 2 p.m. na second service po natin. This week or this Sunday is the start of I Love My Church. So muli, kung ano man ang mga items na meron tayo or tingin natin na magagamit dito sa church, pwede natin dalhin sa church at ma-donate ho natin, be it cleaning materials, basahan. Hindi tayo nawawalan ng pangangailangan sa basahan. Idea, mga trash bags, medyo malaking mga trash bags, ano ho? Dahil tuwing meron tayong fellowship time, may mga basura. So para ho maging maayos ho ang pagtitipon nito. So again, those are the things na maaari. Kung kayo ho ay nag-iisip pa ng ibang mga bagay, ay pwede nyo ho kayong makipag-usap ho, magtanong ho sa atin. So muli ho, yung mga darating, iwasan na natin magdagdag ng upuan, marami pa hong bakante. Marami pa hong bakante dito. So pwede ho yung iba ay umusod, pwede yung iba ay mag-move forward para ho hindi paatras ng paatras. Next time ho, lalagyan natin ng tamtax yung mga upuan sa likod. Para biro lang.
Pwede ho tayong gumawi. I-reserve natin yun sa likod sa mga may edad at ganoon din sa may mga bata para hindi sila para mas komportable ho sila doon. Okay. So I think that covers up our all our announcements. Pagbati ho sa mga magdiriwang ng kaarawan kahapon, siguro nakita ng iba sa inyo yung post, ay nagdiwang ng kaarawan ang pinakapogi sa buhay ni Nanay Nelia. Walang iba kundi si Tatay Jose. So, belated happy birthday. And then sa 8, magdiriwang din naman ho ng birthday si Isha, si Elisha Faith Hermia na inubo dahil sa ice cream kahapon. So, wala siya ngayon. So, advance happy birthday ho kay Ate Isha. Meron pa bang magbe-birthday ngayong linggo? Ngayong linggo? Wala na? Okay, so kung wala na ho, ay patuloy natin, advance happy birthday, patuloy natin pag-pray ang bawat isa. Pag-pray ho natin ang Paule family, particularly si Brother Dave, kung kayo kasama ng prayer meeting, ay na-update tayo sa kanyang kalagayan. Salamat sa Diyos, yung gamot, 2 yung gamot na hindi niya mabili. Nakasumpong kami ng gamot kahapon sa monumento. So, sinabay namin sa luwas namin, nakakuha kami ng gamot para sa kanya. Pero yung isa, wala talaga. Ang description ni Brother Dave nung hindi siya nakapag-take ng gamot ay bukod sa masakit, nanginginig siya. So, pakisama ho sa prayer ang ating kapatid ho na ito. Hindi madali, laging masakit. Halos daw siya hindi makatulog sa sakit, pakipag-pray. And then also si Sister Amor. Yung iba sa inyo nakadalaw na kay Sister Amor, salamat ho sa Panginoon. May malaking tahi sa noo si Sister Amor dahil sa aksidenteng nangyari sa kanya. So, dun sa 7 tahi ay naalis na yung 3, pero pa rin 4. So, please pray para sa kanyang patuloy na recovery. Again, mamaya ho, ay meron tayong Lord's Supper. Patuloy natin ipag-pray at atin hong ingatan ang ating mga puso at damdamin at tuon natin sa pag-alaala sa ginawa ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po ay dadako tayo sa ating pagsamba. Tayo ay magkaroon ng personal na pananalangin sa Diyos. Hingin natin ng tulong, gabay, at pagsiyasat niya sa atin upang tayo ay ihanda sa pagsamba sa Kanya. Manalangin po tayo. Let us pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, Diyos na makapangyarihan, banal, dakila, Diyos na sa amin ay nagmahal at naging mabiyaya. Ikaw, Ama, na nagsugo ng iyong bugtong na anak. Nung kami mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa amin. Tunay, anong dakilang pag-ibig ito? Panginoon, bigyan mo nga kami ng mga mata na nakakakita at tainga na nakakarinig upang patuloy naming makita ang iyong katotohanan, upang patuloy kaming lumalim sa pagkakilala at pananampalataya at sa aming pagmamahal sa iyo. Panginoon, ang sabi ng iyong salita, ang pinatawad ng malaki ay magmamahal ng malaki. Panginoon, ipakita mo nga sa amin na wala sa amin na pinatawad ng kakaunti. Lahat kami ay tunay at matinding mga makasalanan. Ipakita mo sa amin ang lalim. Ipakita mo sa amin kung gaano kadumi. Paunawa mo sa amin, O Diyos, ang tindi ng iyong puot sa kasalanan. Upang lalo kami magkaroon ng appreciation sa napakaganda at dakilang kaligtasan. At ito'y lalong magtulak sa amin sa pagmamahal sa iyo, O Diyos, na nagmahal sa amin. Tulungan mo kami sa pagsamba, Panginoon. Tunay, ang aming mga puso't isipan ay madaling magliwaliw sa ibang mga bagay. Tulungan mo kami na ituon sa iyo ang aming mga atensyon sa pagsamba. Tulungan mo kami na sa lahat ng aming gagawin ay sadya naming ibigay ang papuri sa iyo.
sa pagkakaloob, sa pananalangin, sa pagbabasa ng iyong salita, at maging sa mga pag-aawitan at lalong higit sa pangangaral ng iyong salita, O Diyos, lalo naming makilala ka upang lalo naming masamba ka. Panginoon, Ikaw ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. Lord, amin din pong hinihingi ang iyong pagsiyasat sa amin. Sa anumang kasalanan, Lord, madalas kami ay bulag sa aming mga sariling kamalian. Gamitin mo ang iyong salita upang ipakita sa amin ang mga kakulangan, ang mga pagkakasala namin. Lord, tulungan mo kami na ito ay tunay na pagsisihan. At gayon din, Panginoon, namin inaalala sa iyo ang aming mga kapatiran na nandoon ang mga pangangailangan, particularly si Brother Dave, si Sister Amor. Kahabagan mo po ang aming mga kapatid na ito. Ikaw po patuloy na humawak at patuloy na magkaloob ng kanilang mga pangangailangan. Lord, nawa ang kanilang mga sitwasyon ay lalo maglapit sa kanila at sa amin sa iyo. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po tayong lahat, tayo po umawit sa Panginoon. Atin pong awitin, When I Survey the Wondrous Cross. Magandang umaga po mga kapatid.
ating purihin ng Panginoon at para po sa umagang ito sa pagbasa ng kanyang mga salita. Magmumula po sa aklat ng Roma, Kapitulo 8, talatang 14 hanggang 18. Sabay-sabay po natin basahin. Ready, read. Sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Sapagkat hindi kayo tumanggap ng espiritu ng pagkaalipin upang muli kayong matakot, kundi tumanggap kayo ng espiritu ng pagkupkup bilang mga anak ng Diyos. Yan ang tumatawag kayo, Aba, Ama. Ang espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. At dahil tayo'y mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang tayo'y nagtitiis kasama niya, nang sa gayon, tayo'y makakasama niya sa kaniyang kaluwalhatian. Ipinapalagay kong hindi kayang ihambing ang pagtitiis sa kasalukuyang panahon sa kaluwalhatiang ihahayag sa atin. Amen. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Tayo po'y sumandaling manalangin. Ama namin Diyos, Panginoon namin sa langit, Diyos na lumalang ng langit at lupa at ng lahat ng bagay. Purihin ang iyong dakilang pangalan. Ama, salamat po sa umagang ito na kami muling nagkakatipon-tipon sa dakong ito upang ikaw, O Diyos, ay alayan namin ng mga pag-aawitan, ng mga panalangin, Panginoon, at ng pagsamba, Panginoon. Ama, salamat sa iyong kabutihan, salamat sa buhay at lakas, Ama, na pinahiram mo sa amin sa umagang ito. At higit sa lahat, O Diyos, kami nagpapasalamat sa dakilang kaligtasan, Panginoon, na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng yung bugtong na anak, Panginoon, na yung sinugo, Ama, ang aming Panginoong Jesucristo sa pamamagitan ng kanyang pagkamatay, pagkabayubay sa krus at muling pagkabuhay, Ama. Kami ay may tiyak at tunay na kaligtasan, Panginoon. Ama, salamat po, Panginoon, na patuloy na naipapangaral ang iyong mga salita sa dakong ito. Tulungan mo nga po kami, Panginoon, bilang iyong mga anak na ito'y aming lubos na maunawaan, Panginoon. Buksan mo ang aming mga puso at isipan na ito ay aming hindi lamang maging kaalaman, Panginoon, sa aming buhay, kundi, O Diyos, ito ay maging gabay namin sa pang-araw-araw namin pamumuhay, Panginoon. Salamat sa pagkabasa ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat sa katotohanan, Ama, na kami ay iyong ibinilang na iyong mga anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito, Panginoon. At mamaya po, Panginoon, aming aalalahanin, Ama, ang Lord's Supper, O Diyos. Salamat, Panginoon, na kami magiging kabahagi, Panginoon, ng gawaing ito, Ama. At ito naway huwag maging ritual lamang sa mga gawain sa iglesyang ito, Panginoon, kundi ito'y maging mabigat sa aming mga puso, Panginoon, na kami iyong binili sa pamamagitan ng pagpapakasakit ng aming Panginoong Jesucristo, Ama. Ito naway magbigay sa amin ng reason, O Diyos, upang kami patuloy na lumakad at magpatuloy, Ama, na sumunod sa iyong mga kautusan, sa iyong kalooban, Ama. At tulungan mo po kami, Panginoon, na kami mabuhay sa kabanalan, Panginoon, sa kung papaanong yung bugtong na anak, Panginoon, ay nabuhay sa mundong ito, Panginoon. Ama, muli, alalahanin mo, Panginoon, ang aming mga kapatid, Panginoon, na nandoon ng karamdaman, ng kabigatan, ang mga suliranin, Panginoon. Lalo tigit, Panginoon, tumawag ka pa ng mga kaluluwa, Panginoon. Magligtas ka, O Diyos, sa pamamagitan nawa ng mga gawain ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo. Amen. Maaari na po tayo magsiupo. Tayo po'y muling umawit, atin pong awitin, My Savior's Love.
stand amazed in the presence of Jesus the Nazarene, and wonder how he could love me, a sinner condemned unclean. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. For me it was in the garden, he prayed, not my will but thine. He had no tears for his own griefs, but sweat drops of blood for mine. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. And the angels beheld him, and came from the world of light to comfort him in the sorrows he bore for my soul that night. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. He took my sins and my sorrows, he made them his very own. He bore the burden on Calvary, and suffered and died alone. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. When with a ransomed in glory, his face I at last shall see. 'Twill be my joy through the ages to sing of his love for me. Oh, how marvelous, oh, how wonderful, and my song shall ever be. Oh, how marvelous, oh, how wonderful is my Savior's love for me. Amen. Tayo pong lahat muli ay magsulat. Magandang umaga mga kapatid, purihin ang ating Panginoon. Para po sa pagbasa ng ating basihan sa ating pagkakaloob, atin pong basahin ang 2 Corinthians chapter 9 verse 6 hanggang 8. Ready, read. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also sparingly, and he which soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. And God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Magpatayin po pangyarihan sa lahat. O Diyos, kami nagpupuri at patuloy na nagpapasalamat sa iyo. Ikaw ay dakila, banal at makapangyarihan sa lahat. Marapat ka lamang naming sambahin sa umagang ito, hindi lamang sa umagang ito, O Diyos, kundi sa araw-araw naming pamumuhay, Panginoon. Maraming salamat sa katotohanan, O Diyos,
na sa kabila ng iyong katuwiran, O Diyos, ikaw ay nahabag sa amin. Sa aming mga makasalanan, O Diyos, isinugo mo ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Hesukristo, upang mamatay, muling mabuhay, Panginoon, at kami, O Diyos, ay nakasumpong ng kapatawaran mula sa iyo. Sa pamamagitan ng iyong anak, kami naligtas, Panginoon, at ngayon may pag-asa, Panginoon, ng buhay na walang hanggan. O purihin ka, Panginoon, at sinasamba namin ang iyong pangalan. At sa kadahilanang ito, kami nagpupuri at nagsasamba sa iyo. Parte nito, O Diyos, ang aming pagbibigay, Panginoon. Maraming salamat na sinabi mo sa iyong mga salita na nalulugod ka at minamahal mo ang mga nagbibigay ng may kagalakan, Panginoon. Nawa, gawin mo ito sa aming mga puso, Panginoon. Ganapin mo na kami, O Diyos, sa aming pagbibigay at pag-aalay sa iyo ay may tunay ngang kagalakan, Panginoon, upang ito'y maging mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon, at hindi kasuklam-suklam, Panginoon. Tanggalin mo ang karamutan sa aming mga puso at patuloy mong gawin, O Diyos, ang iyong kalooban upang kami bilang yung mga mananampalataya ay tunay nga at may genuine na pagsamba sa iyo at pag-aalay sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, alalahanin mo ang aming mga kapatiran na naroon ang kahirapan. Karamdaman, O Diyos, mga kapatid namin na aksidente, Panginoon. Alalahanin mo sila sa mga oras na ito at patuloy mong ibigay ang kanilang mga pangangailangan. At magbigay ito, O Diyos, ng kapurihan sa iyong dakilang pangalan, O Diyos. Sa pagpapatuloy ng aming mga gawain, Panginoon, patuloy ka nga pong masamba, Panginoon, maitaas ang iyong pangalan. At nawa, O Diyos, ay maging pagpapala ito sa iyong mga anak, Panginoon. Maraming salamat pong muli sa iyo. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ito po ay aming dalangin. Amen. Tayo dumako sa ating pag-aaral ng salita ng Panginoon. Siguro ho ay hindi lang minsan makalawa na tayo ay nakapanood ng pelikula o teleserye o nakabasa ng nobela na kung saan ang tagpo o ang pinaka-setting ay isang mahirap. Ang bida ay mahirap o nasa kahirapan na sitwasyon. At pagkatapos ng ilang mga pangyayari ay biglang nasumpungan na siya pala ang nawawalang erehe. Tama ba, erehe? Iredero. Iredero. Ang erehe pala ay heretic, Iredero. Or sa mas particular o pamilyar na salita ay tagapagmana. Maaaring siya ang natitirang pinakamalapit na kamag-anak ng pamilya ng dugong bughaw na malapit ng pumanaw. O siya pala ay maaaring anak sa labas ng isang napakayaman na bilyonaryo. At siya ngayon ay hinanap sapagkat siya ang tagapagmana ng kumpanya na iniwan ng kanyang namayapang tatay or magulang. At pagkatapos ito, syempre, nandoon ang matinding pagbabago. Mula sa halos pulubi, ngayon siya ay nakatira na sa palasyo, o mula sa halos mamalimos para may makain, ngayon ay siya ay nagmamay-ari ng ilampung mga hotel at mga restaurant. At napakatinding mga pribilehiyo at napakatinding pagbabago na meron sa kanyang buhay. Now, anuman ang gawin ng Hollywood, gaano mang kalikot ang kaisipan ng mga manunulat upang sumulat ng mga ganitong kwento at ito ay magbigay libang sa atin, wala pa ring papantay at walang tutulad
sa napakatinding pribilehiyo at napakagandang kalagayan na meron ang mga mananampalataya na inampon sa pamilya ng Diyos. At ilang ulit na natin nababasa na ngayon ay mga tagapagmana ng Diyos. At ito ang ating bibigyang pansin ngayon at sa mga susunod na linggo. At ayoko hong madaliin sapagkat habang pinag-aaralan ko siya, lalong lumalawak, lalong lumalalim, at gusto ko ho atin itong medyo mas mabusising pag-aralan dahil gusto kong ma-appreciate ho natin. Sapagkat yes, sa biyaya ng Panginoon tayo ay mga mananampalataya na, pero kahit alam na natin na tayo ay mga anak ng Diyos, hindi katulad nung bida sa pinikula, nalaman niya siya ang tagapagmana, mula sa pagiging pulubi, siya ay naging milyonaryo at na-appreciate niya, na-exercise niya. Pero sad to say, marami hong mga Kristiyano, yes, alam nilang sila ay mga anak ng Diyos, pero tila baga namumuhay pa rin sa pagiging mahirap o pulubi. And I'm not speaking of financial or material, pero lalo't higit sa spiritual na kalagayan. So tayo po yung muling tumayo at basahin natin muli ang Romans chapter 8, verses 14 to verse 18. Romans chapter 8, verses 14 to verse 18. Babasahin ko ho at pakisundan nyo sa inyong mga Biblia o dito ho sa ating monitor. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. The Spirit itself beareth witness with our spirit that we are the children of God. And if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ, if so be that we suffer with him, that we may be also glorified together. For I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Pagpalain po ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita, tayo po ay manalangin. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, kagaya ng panalangin ng mga apostol, buksan mo ang aming mga mata, bigyan mo kami ng mas malalim, mas malinaw, at mas malawak na pagkaunawa sa iyong katotohanan. Sapagkat ang iyong katotohanan ang patuloy na magpapalaya sa amin. Ang iyong katotohanan ang siyang patuloy na magpapabanal sa amin. Ang iyong mga katotohanan ang patuloy na magtutulak sa amin upang lumakad kami sa kaparaanan na karapat-dapat sa iyo. Upang kami, Panginoon, ay hindi mawalan ng bunga, kundi kami mamunga bilang iyong mga mananampalataya. O Panginoon, dalangin din po namin, kung meron mang naririto na wala pa sa pananampalataya kay Kristo, siya ay hindi pa tunay na anak mo. Maawa ka, O Diyos. Buksan mo ang kanyang mga mata at makita niya ang karumal-dumal na kanyang kalagayan. At ang tanging niyang pag-asa ay si Jesus na tagapagligtas ng mga makasalanan. Panginoon, maluwalhati ka sa aming kalagitnaan. Lahat ng ito, O Diyos, ay dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Maaari po magsiupo ang bawat isa. Ito ho ang ating mensahe mula ho sa mga talata na ating binasa at patuloy natin pag-aaralan sa mga susunod na linggo. True believers, as adopted children of God, enjoys one of the greatest privilege that we have, the privilege of being the heirs of God. Ang mga tunay na mananampalataya bilang mga inampon na mga anak ng Diyos ay nagkakaroon o meron ng isa sa pinakadakilang pribilehiyo na meron tayo. Ang pribilehiyo na maging mga tagapagmana ng Diyos. At kung kayo nga ho ay nakapanood na ng pelikula o palabas o nakapagbasa ng nobela na ganun ang setting, maaaring sa ating kaisipan ay minsan pinaglaruan natin ng ideya, ano kaya kung ako yun?
Ano kaya kung isang araw may biglang kumatok sa bahay na ikaw pala ang nawawalang iredero ng napakalawak na asyenda at milyon-milyon na mga ari-arian? Ano nga kaya kung ikaw pala ay isang natatagong prinsipe ng isang napakarilag na kaharian? At minsan ikaw ay naglalaway sa mga perspektibo na maaari na dulot ng kayamanan at mga material na kasama ng mga bagay na ito. Pero kagaya ng ating sinabi, anuman ang maaaring manahin ng mga nandito sa lupa, ito ay hindi maaaring pumantay sa mana na ibinigay at ibibigay ng Panginoon sa kanyang mga anak na inampun niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Meron tayong 4 na punto na pag-aaralan at yung lamang isa ang ating matatalakay ngayong umaga. Una, we will look at believers are heirs of God. Ang mga mananampalataya ay mga tagapagmana ng Diyos. Pangalawa, believers are joint heirs with Christ. Ang mga mananampalataya ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Pangatlo, believers are joint with Christ's suffering as heirs. Ang mga mananampalataya ay kasama kay Kristo sa kanyang pagdurusa bilang mga tagapagmana. And then pang-apat, believers are joint with Christ's glory as heirs. Ang mga mananampalataya ay kasama sa kaluwalhatian ni Kristo bilang mga tagapagmana. Now, as we have read sa Romans chapter 8 verses 14 hanggang verse 18, ang pinakasentro ng ating pag-aaral ay nahandun sa dalawang huling talata, verses 17 and 18. Na-cover natin ang verses 12 to 16 at last Sunday actually, nagkaroon tayo ng mabilis na review sa ating napag-aralan sa Book of Romans mula chapter 1 hanggang chapter 8 at dito nga sa passage na ito na ating binasa. Sa verse 12, kung babalikan ho natin ang Romans chapter 8 verse 12, ang sabi ng salita ng Diyos, "Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh to live after the flesh." Sa ating kaligtasan, o ang ating kaligtasan ay nagdulot sa atin o may kaakibat ng dakilang responsibilidad. At ang responsibilidad na ito ay hindi na tayo mamuhay sang-ayon sa laman. Meron ng ibang prinsipyo na nag-govern sa ating mga buhay at hindi na ito ang laman. Hindi na ito ang pita ng laman. Hindi na ito ang kasalanan sa ating mga laman. Kung hindi ang nag-govern na sa atin ay walang iba kung hindi ang ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Well, bakit daw na hindi tayo dapat magpatuloy sa pamumuhay sa laman? Ang sabi sa verse 13, "If you live after the flesh, you will die." If you live after the flesh, you will die. Listen, if you live after the flesh, you will die. Hindi ito siguro, hindi ito baka sakali, ito ay sigurado. Kung ikaw ay namumuhay ayon sa laman, and that is, nabubuhay ka para sa laman, na ang iyong buhay ay para lang sa mga bagay sa mundong ito. Nabubuhay ka lang para sa mga material na bagay, nabubuhay ka lang para sa mga nasa pita ng laman, nabubuhay ka lamang para sa mga pinansyal at mga bagay sa ilalim lamang ng araw, you will die. At hindi yan you will die na isang araw babalsamuhin ka dito sa purinarya. No. Ang ibig sabihin niya, you will die and spend eternity sa impyerno. Sapagkat ang kabaligtaran nito ay ito sa verse number 13. "But if ye through the Spirit do mortify the deeds of the body, ye shall live." Kung sa pamagitan ng banal na Espiritu na nakatahan sa atin bilang mga mananampalataya, tayo ay pinapatay natin ang kasalanan na nakatahan sa atin, tayo ay mabubuhay. At ito nga ang katangian ng isang tunay na anak ng Diyos. Ang sabi sa verse 14, "For as many as are led by the Spirit of God, they are
the sons of God. At kung kayo'y nakakasunod sa ating prayer meeting, ito yung leading ng Holy Spirit. Ang leading ng Holy Spirit ay hindi yung green light, hindi yung mga feelings na nararamdaman mo, hindi yung inner peace. Ang leading ng Holy Spirit ay ito'y ilalayo ka sa kasalanan at lalo kang ilalapit sa kabanalan. Yun ang pangunguna ng banal na Espiritu. At salamat sa Panginoon sapagkat ang sabi sa verse 15, "For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received" what? The spirit of adoption. Nung ikaw ay totoong sumampalataya sa Ebanghelyo, ang sabi ng salita ng Diyos, tumahan sa iyo ang banal na Espiritu. At sangayon sa sinabi ni Apostol Pablo, ang banal na Espiritong ito ay Espiritu ng pag-ampon. Tayo ay inampon sa pamilya ng Panginoon. Meron lamang actually redundant, meron lamang isang bugtong na anak ng Diyos, si Jesus. At lahat ng mga sumampalataya kay Jesus ay mga inampon sa pamilya ng Panginoon. Sino yun? Ang lahat ng mga Kristiyano. At sana mapansin niyo ho dito, tayo ngayon ay tumatawag sa Ama bilang Abba, Father. And that word Abba is an Aramaic word. That means it's an endearing word. Hindi lang ito basta Ama na nakaugalian. Dahil nakasanayan mo sa panalangin na nagpe-pray ka gabi-gabi, Ama namin, sumasalangit ka. Hindi lang dahil nakaugalian mo yun, kung hindi, meron talagang ibig sabihin. Ito talaga ay totoo. Pag tumatawag ka ngayon sa Diyos na iyong Ama, ito'y nakatungtong sa katotohanan dahil inampun ka sa pamilya ng Diyos. At lahat ng iyon ay nangyari nung tayo ay sumampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa verse 16, the Spirit, yung Holy Spirit na nakatahan sa atin, it bears witness, nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu, that we are the children of God. At yung naalala niyo ho, yung pag-aaral natin more than 2 months ago, nagpapatotoo ang banal na Espiritu, una, through a special witness with our spirit. Merong kakaibang patunay. Sa kabila na ang Kristiyano, yes, hindi perpekto. Yes, nahuhulog. Oo, nagkakasala. Pero ang tunay na Kristiyano ay merong espesyal na patotoo ng banal na Espiritu na ikaw ay anak ng Diyos. And then pangalawa, nahandun din ang espesyal na gawa ng banal na Espiritu. As we have read from verse 14, as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. As we have read or studied sa Galatians 5:18, for if you are not under the law, if you are led by the Spirit, you are not longer under the law. Ang pangunguna ng banal na Espiritu palayo sa kasalanan at palapit sa kabanalan. Ito'y nagpapatotoo na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Kung babalikan natin sa Romans chapter 8 verse 1, paano nilarawan ang mga Kristiyano? Ang sabi sa Romans 8:1, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus. Wala nang anumang hatol ang mga na kay Kristo Jesus. At anong paglalarawan sa kanila? Who walk not after the flesh, but after the Spirit. Lumalakad sang-ayon sa Espiritu. Nahandoon ng pangunguna ng banal na Espiritu. Nahandoon ng buhay, hindi perpektong banal, pero nagsusumikap sa kabanalan. At ito'y patotoo ng banal na Espiritu na ikaw nga ay tunay na anak ng Diyos. Okay, narito na. Pagdating sa verse number 17, by the way, here's the point. If the leading or the witness of the Holy Spirit is in us, we have divine assurance and confidence that we are indeed truly God's children. Kung nandoon ang patotoo ng banal na Espiritu at nandoon ang pangunguna ng banal na Espiritu, ito'y laging magkasama. Hindi mo makiklaim ang patotoo ng banal na Espiritu kung wala ang pangunguna ng banal na Espiritu. And again, kung nandoon ito sa isang Kristiyano o nagpapakilalang Kristiyano, meron tayong katiyakan na tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos. I hope panatilihin natin yun sa ating kaisipan. And from this statement,
Tayo nga ay mga tunay na anak ng Diyos dahil nandoon ang pagkilos ng Banal na Espiritu, nandoon ang patotoo ng Banal na Espiritu. Siguradong-sigurado na ikaw ay Kristiyano at inampon sa pamilya ng Panginoon. Verse 17, ang sabi ni Apostol Pablo, and if children, then heirs. At kung mga anak ay tagapagmana. Ang tanging tagapagmana ay ang mga anak. Now, sa talatahong ito, kung inyong mapapansin, particularly sa translation natin sa King James, 3 times nabanggit ang salita na heir. And if children, then heirs, heirs with God and joint heirs with Christ. So hindi kailangan ng maraming pagtingin upang makita at mapansin agad ang katotohanan na dito nakafocus. This is the main point of verse number 17, that believers are heirs. Ang mga mananampalataya ay mga tagapagmana. Pag tinignan niyo ho ang Greek word nito, ang Greek word sa likod nito ay the Greek word kleronomos. Ang ibig sabihin ng kleronomos is a compound Greek word galing sa kleros. Ibig sabihin, one who receives an allotted portion. Yung kleros, ibig sabihin may inilaan sa kanya. At siya yung tatanggap noon. And yung word na nomos ay yung Greek word na madalas ginagamit, translated sa salitang law, L-A-W. Ibig sabihin, kautusan. So pag pinagsama mo itong kleromos, ang ibig sabihin po nito, when put together, kleronomos means one who receives an allotted portion of an estate as appointed by the law or usually upon the death of the benefactor. So madaling salita, siya ay may nakalaan sa kanya na mamanahin sang-ayon sa batas kapag namatay na yung magpapamana. Yun ang ordinaryong gamit ng salitang ito, ng heirs. Pero in this case, sa atin bilang mga Kristiyano, sa atin, dito sa lupa. Halimbawa, yung magulang ay mayroong mga ari-arian at mayroon silang will at ipapamana nila sa kanilang mga anak. Matatanggap yun ng mga anak, kailan? Kapag namatay ang magulang. Dahil ito ang naaayon sa batas. Pero sa case natin, kakaiba. Bilang mga Kristiyano, bilang mga benefactor o bilang mga tayo natatanggap ng mana mula sa Panginoon, narito ang kakaibahan, ang ating Ama ay kailanman hindi mamamatay. Ang Diyos ay eternal. Ang Diyos ay magpasawalang hanggan. Siya ay hindi namamatay. Therefore, hindi kailangan at hindi natin kailangan isipin, well, ako'y tagapagmana ng Diyos, so hintayin kong mamatay si Lord para, no, hindi yun ang punto. In this scenario, narito ang kabaligtaran. At ito'y nakuha ko kay Steve Lawson. Napakaganda ng kanyang obserbasyon. Sabi niya, reverse. Actually, sa atin sa lupa, mamamatay ang magpapamana, doon makakakuha ang tagapagmana. Pagdating sa atin bilang mga Kristiyano, pag namatay ang tagapagmana, doon natin actually matatanggap yung ipapamana sa atin ng Panginoon. So narito ang isang katotohanan. Kung ang tayo nga ay tunay na mga Kristiyano, tayo ay tagapagmana ng Diyos. So point number 1, tingnan ho natin. Believers are heirs of God. Believers are heirs of God. Ang mga mananampalataya ay mga tagapagmana ng Diyos. Ang sabi ng salita ng Panginoon sa verse number 17, and if children, then heirs. Let me just point out 2 things quickly. 1, only genuine believers are heirs. Only genuine believers are heirs. Sa unang bahagi ho ng verse 17, and if children. And if children, then is. Nandoon ang salitang if. It's a qualifying word. Nang ibig sabihin, yun lamang mga tunay, yun lamang mga authentic,
Yun lamang mga genuine na tunay na mga anak ng Diyos, ang mga tunay na tagapagmana ng Diyos. So the quick question is this: Are you a child of God? Ikaw ba ay anak ng Diyos? Totoo ba sa iyo ito? I'm not asking kung ikaw ba ay matagal ng Baptist. Hindi ko tinatanong kung ano ang iyong relihiyon dahil hindi yon ang usapan pagdating sa mana. Hindi relihiyon ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan na ito, totoo ba na gumawa na ang Diyos sa iyong puso at nakita mo na ikaw ay makasalanan, na hindi mo kayang iligtas ang iyong sarili at pinakita sa iyo ng Diyos na tanging si Jesus lang ang pag-asa mo at binuksan niya ang puso mo at sumampalataya ka kay Jesus at itinuring mo ang lahat na basura at kumapit ka lang kay Kristo bilang iyong tagapagligtas. Nangyari na ba sa iyo yun? I'm not asking kung nakapagpalit ka na ba ng relihiyon. Hindi ko sinatanong kung alam mo ba itong mga impormasyon na ito. Ang tinatanong ko, nangyayari na ba sa iyo? Nangyari na ba sa iyo yung ginawa ng Panginoon kay Lydia na binuksan ng Diyos ang puso ni Lydia? Hindi yung pinilit ka ng isang soul winner na sumunod sa isang panalangin. Hindi yung inilubog ka lang ng pastor sa tubig. Hindi yun ang tinatanong ko. Nabuksan na ba ang iyong puso? Binuksan na ba ng Diyos? Mahal mo na ba ngayon si Jesus? Yung bang pusong bato ay napalitan na ng pusong laman? Nilagay na ba ng Diyos sa iyong puso ang kanyang mga kautusan? At kagaya ni Pablo, ang sabi niya, yes, nagkakasala pa rin, pero in the inner man, I desire to obey. I love the law. So hindi ito larong relihiyon lang. Hindi ito yung may impormasyon ka lang. Nangyari, pinanganak ka na bang muli? Ito ay isang espiritual na katotohanan. Dahil kung hindi, I'm sorry, hindi ka anak. Kung hindi ka anak, hindi ka tagapagmana. Hindi ang tanong ay kung ikaw ba ay Baptist, hindi tinatanong kung ikaw ba ay Methodist, hindi tinatanong kung ikaw ba ay Catholic, ang tanong ikaw ba ay anak ng Diyos. At meron lamang dalawang uri ng tao sa mundo. Ang sabi sa John chapter 1 verse 11, John 1:11 ang sabi, and he came to his own and his own received him not. That's the first group, those who do not receive Christ. Ito yung unang grupo, yung mga hindi tumatanggap, yung mga nagbabaliwala kay Jesus. And I know for a fact na meron dito ngayon na nakakapakinig, hanggang ngayon binabaliwala mo pa rin si Kristo. And then the second group is verse 12. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God. Binibigyan ng karapatan, binibigyan ng kapangyarihan, at ang pinaka-pinupunto dito, ikaw kasi ay inampon sa pamilya ng Diyos. Sino yun? Yung mga tumanggap sa Kanya. Anong ibig sabihin nun? Even to them that believe on His name. At yung name dito ay hindi yung verbal identification lamang ng Jesus of Nazareth or kahit yung Hebrew or Greek name ni Jesus. Yung name dito ay sumisimbolo sa Kanyang person and work. Sino siya at yung ginawa niya sa krus, ang Kanyang ebanghelyo. Lahat ng tunay na sumampalataya ay binibigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Inaampon sa pamilya ng Panginoon. If children, then heirs. Now, kung naririto ka at nagkiklaim ka, Brother Paul, ako ay Kristiyano. Ako ay anak ng Diyos. Nagkiklaim ka, naniniwala ka sa iyong sarili, ako ay Kristiyano. Ang tanong, anong ebidensya?
Meron bang patotoo ng banal na Espiritu? Kagaya na pag-aralan natin. The Spirit beareth witness with our spirit that we are the children of God. Meron bang patotoo? Meron bang nakikita na handun ba ang pangunguna ng banal na Espiritu sa iyong buhay? I'm not asking kung mas mabait ka sa iyong kapitbahay. Madali yun. May mga satanismo na mas mabait sa kanilang kapitbahay. I'm not asking kung mataas ang grade mo sa eskwelahan. Madali yun. Napakaraming mga atheists, matataas ang grade sa eskwelahan. Ang tanong ay, meron bang ebidensya ng gawa ng banal na Espiritu sa iyong buhay? Hindi tinatanong kung ikaw ay perpekto, pero meron bang patotoo? Handun ba yung pangunguna ng banal na Espiritu? So isa sa mga maaari at dapat gawin ay siyasatin mo yung sarili. Meron ba? So una, tanging ang mga tunay na anak, only genuine believer, tunay na mga mananampalataya ang tagapagmana. Pangalawa, genuine believers are certain heirs of God. Una, ang mga tunay na mananampalataya, ang mga tagapagmana. Pangalawa, ang mga tunay na mananampalataya ay tiyak na tagapagmana. Balikan natin ang sabi sa Romans 8:17, and if children, ano daw? Then heirs. Walang keme-keme, walang siguro, walang baka sakali, walang children, heirs. Walang children na hindi heirs. At lahat ng heirs, children. Para bang ganito, at gamitin ko lang ho itong pagkakataon nito para matulungan kayo sa pag-iisip ng issue ng LGBTQIA++. Kung merong male reproductive system, then male. Mahirap po ba yun? Kung merong female reproductive system, then female. Meron hong mga hukom sa Amerika ngayon na hindi kayang i-define ano ang lalaki, ano ang babae. Pag merong XX chromosome, ito ay babae. Pag merong XY chromosome, ito ay lalaki. At maniwala ho kayo sa hindi, ang mga doktor na nagluluwal ng bata, hindi nila nilalagyan sa birth certificate question mark. Pag tinignan nila, lalaki to. Pag tinignan nila, babae to. Hindi nakadepende sa feelings mo. No. Paano kung isang araw feeling mo, unggoy ka? Unggoy ka nga ba? Sasabihin, ay, feeling ko ako'y babae. No. Hindi yung feeling mo. Merong mga objective na basihan. At hindi nakatungtong sa kung tayo nga ba ay feeling ko ako'y anak ng Diyos. No. There is that objective truth. If children, then heirs. As we have said, walang anak na hindi tagapagmana. Klaruhin ko ho, hindi sinabing if Baptist, then heirs. Dahil merong mga Baptist na sobrang taas ang tingin sa sarili. Na halos kulang na lang na sabihin ng Baptist lang ang papasok sa langit. May mga nagtuturo na Baptist lang daw ang church na bride ni Kristo. Wala ho yun sa Biblia. Not only the elites, nasasabihin ho sa inyo, kaibigan or kapatid, kahit ang pinakamaliit, pinakamahina, at pinakamabagal na anak ng Diyos, kung tunay na anak ng Diyos ay tagapagmana. Nag-i-struggle ka sa buhay Kristiyano, bumabagsak, nadadapa, at napakaliit ang tingin mo sa iyong sarili. And yes, ikaw man ay naroroon sa ganung kalagayan. Kung tunay kang anak, if children, then heirs. Napakahalaga ito, lalo na sa panahon na dumaatake ang kaaway, nagbibigay ng pagdududa.
Kailangan lang tiyak, ikaw nga ba ay tunay na anak? There is a real and secured inheritance sa lahat ng mga tunay na inampon ng Diyos sa kanyang pamilya. Sabi sa Galatians chapter 4 verse 7, almost saying the same thing. Galatians chapter 4 verse 7, wherefore thou art no more a servant, but a son. And if a son, then an heir of God through Christ. Ikaw ay tagapagmana ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Hindi mo kailangan ng iba't ibang mga ritual na pagdaanan para ikaw ay maging tagapagmana. And by the way, walang anak na inaalisan ng mana. Hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. At napakaganda nung sinabi ni Paul Washer, hindi pwedeng mawala ang kaligtasan. Hindi pwedeng masira ang kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ay hindi natin gawa. Mula umpisa hanggang dulo, ang kaligtasan ay biyaya ng Diyos. At pag sinabi mong pwedeng mawala ang kaligtasan, sinasabi mo na mahina ang Diyos, na hindi sapat yung kanyang ginawa, na hindi talaga finish yung ginawa ni Kristo. Pwede lamang mawala ang kaligtasan kung ito ay nakabase sa iyo. And guess what? Kung kayang mawala at nakabase sa iyo, sabi nga ni John MacArthur, mawawala. Kasi papalya at papalya tayo. Salamat sa Panginoon, ang ating kaligtasan ay hindi nakadepende sa atin, kundi nakadepende sa Kanya. So tunay, sigurado ang mana ng mga tunay na anak ng Diyos. So children are heirs. Believers are heirs of God. And if children, then heirs. Ang sabi ni Apostol Pablo, heirs of what? Heirs of God. Mga tagapagmana ng Diyos. Ilang mga katotohanan sa salitang ito. Una, God is the source. Tayo ay mga tagapagmana ng Diyos. Ang inheritance, ang mamanahin, ang mga dakilang biyaya na ating tatanggapin ay galing lahat mula sa Panginoon. Pangalawa, ang lahat ng manang ito ay biyaya ng Diyos. Hindi ito nakabase sa atin. At ang ganda ng obserbasyon ng isang manunulat, pag ikaw ay tagapagmana, hindi mo mamanahin yung pinagtrabahuhan mo. Tatanggapin mo lang yung ipapamana sa iyo. So hindi ito nakabase sa ating mga gawa, ito ay biyaya ng Panginoon. Nung tayo ay maging mga anak ng Diyos, ay biyaya ng Diyos. Ang ating pagiging tagapagmana ng Diyos ay biyaya din ng Panginoon. At ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. There are three aspects of the inheritance. At dito tayo matatapos. At tingnan natin yung una. At maaari at gusto ko sana sa biyaya ng Diyos at pinapanalangin ko sa Panginoon na nawa bigyan tayo ng Panginoon ng mga mata na nakakakita upang ma-appreciate natin itong mana na ito. At sana wag nating isipin ito at wag tayong magtakam na gaya ng mga taga-sanlibutan na pagdating sa mana, ang iniisip lang natin pera. Ang iniisip lang natin ay bahay, ari-arian. Ang iniisip lang natin ay mga magaganda at positibong bagay sa ating paningin. Merong mga nagpapakilalang Kristiyano, ang akala nila ang langit ay pagiging bilyonaryo lang dito sa lupa. Not so. Actually, higit at higit pa sa kayang i-offer ng pinakamayamang tao sa balat ng lupa ang naghihintay at mamanahin ng isang tunay na anak ng Diyos. Una, pwede natin tingnan to as revealed in Scripture, and by the way, sabi nga sa verse 18, kung inyong naalala, basahin natin sa verse 18, anuman at itong ating mapag-aaralan, lagi natin sasabihin sa dulo, but wait, there's more. Sapagkat sabi sa verse 18, sa Romans chapter 8, verse 18, for I reckon that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory that shall be revealed in us. Meron pa rin kaluwalhatian na ihahayag.
At ano man ang ating pag-uusapan ngayon at susunod na Sunday, tungkol sa mana na ito, ano ba itong mana na ito? Ano man ang pag-uusapan natin, higit pa doon. At mas maganda pa doon. So una sa lahat, ano ba itong mana na ito, Brother Paul? Let me put it in 2 words. The world. Mamanahin ng mga anak ng Diyos ang sanglibutan. Now, alam ko ho, yung iba sa inyo, Brother Paul, di ba, pag world sa Bible, parang masama, no? Love not the world, neither the things that are in the world. Paano yan? Buksan mo muna natin sa Romans chapter 4, verse 13. Paano natin nasabi na mamanahin ng mga mananampalataya ang sanlibutan? Romans chapter 4, verse number 13. Ang sabi ng salita ng Panginoon ay ito. Nadaanan na ho natin ito sa ating pag-aaral. Romans 4:13, ang sabi, for the promise that he should not be the heir of the world, for the promise that he should be the what? The heir of the world was not to Abraham or to his seed through the law, but through righteousness of faith. Unawain natin kaunti ang sinabi ni Apostol Pablo, yun daw pangako na siya ay magiging what? Tagapagmana ng sanlibutan. Ay hindi daw kay Abraham at hindi sa kanyang seed, take note, plural, singular. Singular. Hindi lang sa isang partikular na binhi ni Abraham. Kanina daw ito? Hindi daw through the law, but through the righteousness of what? Of faith. Now, hindi ho rocket science, madali. Anong tinutukoy nito? Ang mga tumanggap ng katwiran ng Diyos dahil sa pananampalataya kay Kristo, ang mga tumanggap ng righteousness through faith in the gospel, ay sinasabihan that they are the heirs of the world. Ang sabi pa sa Galatians chapter 3, verse 26. Galatians chapter 3, verse 26. Anong sabi? For ye are all the children of God by faith in Christ Jesus. Pagdating sa verse 29, and if ye be Christ, then are ye Abraham's seed and heirs according to what? According to promise. And then pagdating sa verse 13 ng Romans chapter 4, for the promise that he should be the heir of the world. So the point is this, to make the long story short, isa sa mga kasama sa mga pangako ng Diyos na meron tayo kay Kristo Jesus ay mamanahin natin ang sanglibutan. Now, kaysa magkaroon tayo ng makamundong imahinasyon, gusto ko, doon ako sa Amerika, ako maghahari sa Amerika. Isatabi muna yung mga ganyang kaisipan. Kundi ating kunin mula sa sinasabi ng salita ng Panginoon. Anong ibig sabihin nito? Kung tayo ay mga tagapagmana sa Diyos, syempre mamarahin natin kung ano ang sa Diyos. At ang sabi ng salita ng Diyos, ang buong sanglibutan ay sa Panginoon. Sa Psalm 24 verse 1, Psalm 24 verse 1 ang sabi, the earth is the Lord and the fullness thereof, the world and they that dwell therein. Ang buong sanlibutan ay sa Panginoon at therefore, kasama sa mana ng mga mananampalataya. Now, maaaring nakikita mo ang sanlibutan ngayon. Brother Paul, teka muna, mamanahin natin ang sanlibutan. Napakadaming negatibo sa sanlibutan ito. Napakadaming kahirapan sa sanlibutan ito. Napakadaming krimen sa sanlibutan ito. Napakaraming kasamaan, kasalanan sa sanlibutan ito. Ito ba yung mamanahin? Balik tayo sa Romans chapter 8. Sa verse 22, ano po ang sabi? For we know that the whole creation groaneth and travaileth in pain together until now. Ang verse 22 ay nagsasabi na ang buong sanlilikha ay apektado ng kasalanan. Ang kalikasan, ang lahat ng bagay ay apektado ng kasalanan. At ang sabi sa verse 23, Romans chapter 8, and not only they, hindi lang sila, so ibig sabihin, kasama sila. Kuha ba? Not only they,
but ourselves also. Hindi lang sila, kundi tayo din. Ibig sabihin, tayo at sila. Sino yung sila? Sa verse 22, whole creation. Kuha ko ba? Ang sabi sa verse 23, and not only they, but ourselves also, which have the first fruit of the Spirit, even we ourselves groan within ourselves. That's why kahit ikaw ay Kristiyano na, kahit ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan, handun pa rin yung groaning, nandun pa rin yung epekto ng kasalanan sa ating pisikal na katawan. We groan within ourselves, waiting for the adoption, to wit, the redemption of our body. Ay lagi nating nililiwanag, hindi lamang ang kaluluwa ang tinubos at binayaran ni Jesus. Binili niya ang buong tao, kaluluwa maging ang laman. Kaya naghihintay tayo ng sabi ng salita ng Diyos, to wit the redemption even of our physical body. Na isang araw bubuhayin muli ng Panginoon. At nakita niyo sana dito, maging ang sambuong nilikha ay naghihintay. Darating ang panahon na babaguhin lahat ng Panginoon. Ang sabi sa Revelation chapter 21, medyo mahaba-haba, kaya kailangan nating bilisan. Revelation chapter 21, verse 1. Anong sabi ni Apostol Juan? Revelation chapter 21, verse 1. And I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth were passed away, and there was no more sea. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God, out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. And I heard a great voice out of the heavens saying, Behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God shall be with them and be their God. Could you imagine? Na darating ang araw, will be living in a new heaven and a new earth. And God will be with us. He will be our God, and we will be his people. At ang sabi sa verse number 24, take note, verse 4, Revelation 21, verse 4. And God shall what? Wipe away all tears. Hindi pa ngayon yan. Kaya bilang Kristiyano, iiyak ka pa rin. Bilang Kristiyano, may hihirapan ka pa rin. Pero darating ang time at yung mamanahin nating bagong langit at bagong lupa ay aalisin ng Diyos ang lahat ng luha. Could you be excited? Bigyan ka man ng $1 bilyong ngayon, ang $1 billion na yun ay puno pa rin ng luha. Magkakasakit ka pa rin, mamamatay ka pa rin. At maiiwan lang yon kung ang iyong tinitignan lang mula sa Diyos ay puro material, napakababa naman at napakaliit. Ang ating Diyos ipapamana ang buong sanlibutan, isang bagong lupa at bagong langit. Wala ng luha at ang sabi niya, He shall wipe away all tears from their eyes, and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall be there be any more pain, for the former things are passed away. Habang pinaghahanda ko ito, ang larawan na sa aking isip ay ang ating kapatid na si Brother Dave. No more pain. Kaya mo bang isipin na ang buhay na bawat minuto may masakit? Ikaw na anak ng Diyos, mamanahin mo ang sanlibutan. Bago, walang kasalanan, walang luha, walang lungkot, walang kamatayan, walang pagtangis, walang sakit. Hindi to kayang bilhin ng may-ari ng Amazon. Hindi to kayang bilhin ng mga prinsipe sa Saudi Arabia.
Pag samasamahin mo man ang kayamanan ng buong mundo, hindi mo mabibili ito. Sino lang? If children, then heirs. Tanging ang mga anak lang ng Diyos. Tuloy natin sa verse 5, Revelation 21. And he that sat upon the throne said, Behold, I make all things new. Hindi mo mamanahin ang sanlibutan na puno ng mali at ng kasalanan at ng negatibo. I make all things new. And he said unto me, Write, for these words are true and faithful. Hindi ito baka sakali. Kung gaanong sigurado that in the beginning God created, ganun din katiyak, these words are true. Mananampalataya, your best life is not now. At never can be now. Dahil ito'y makasalanang sanlibutan at meron pa rin kasalanan na katahan. It will be then. Anong pag-asa ito na meron tayo? Ng mga tagapagmana ng Diyos. Verse 6 ang sabi, And he said unto me, It is done. I am Alpha and Omega, the beginning and the end. I will give unto him that is athirst of the fountain of the water of life freely. Andun ang imbitasyon pa rin. Kung ikaw ay wala pa kay Kristo, kung ikaw ay uhaw na uhaw pa rin at sinusubukan mong punuin ng mga bagay sa sanlibutan, pero uhaw na upaw pa rin, lumapit ka kay Jesus. Siya lang ang makakapatid ng uhaw mo. Verse 7, He that overcometh shall what? Shall inherit all things. And I will be his God, and he shall be my son. Would you even imagine for a moment, ikaw nagawa sa alikabok, ikaw na nagrebelde, nagkasala sa Diyos, darating ang panahon, haharapan ng Panginoon, tatawagin kanya, my son. You will inherit all things. Sino ito? He that overcometh. And you will not overcome sa tindi ng gawa mo. And what it is that overcomes the world, even so our faith. Ang tunay na magtatagumpay ay yung sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Well, for the lack of time, ito tayo titigil. Next Sunday, huwag ko kayong mawawala. Bakit? Sapagkat ang napakaganda na katotohanan na ito ay hindi lamang nakatingin sa hinaharap, kundi meron ding epekto sa atin ngayon, araw-araw, oras-oras, bilang mga tagapagmana ng Diyos. Let's pray. Panginoon Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat po. Please, Panginoon, buksan mo ang aming mga mata. O Panginoon, awatin mo kami sa mga napakaliliit at napakamumurahin, napaka-cheap na ino-offer ng sanlibutang ito. O tulungan mo kaming tumingin sa mga bagay na nasa itaas kung nasaan ang aming Panginoong Hesukristo. At salamat, O Diyos, sa katiyakan na kung ang kami ay mga anak, kami ay mga tagapagmana. At Lord, alam namin na kami ay naging mga anak mo sa pamagitan ng biyaya mo, sa pamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. O Panginoon, tulungan mo kami na hugutin ang kumpiyansa, hugutin ang kapayapaan, hugutin ang lakas mula sa mga katotohanan ito. Habang kami ay nabubuhay sa libutang ito, nandoon ang mga negatibo, nandoon ang mga luha, nandoon ang mga sakit. Lord, salamat.
sapagkat ang mga panamandali ang pagdurusa sa buhay na ito ay hindi man lang pwedeng ikumpara sa mga bagay na naghihintay sa amin at ipapakita mo pa sa amin. Salamat po. Salamat po. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Stay po tayong lahat at tayo po ay umawit ng ating pangwakas na awitin. Yung pong ating song leader. Ay, sorry po. Dako ho tayo muna sa ating Lord's Supper. Maaari pong maupo muna ang bawat isa. Ako ho ang may mali. Sa atin hong pagdaraos ng Lord's Supper, nais kong hilingan yung ating mga deacons, si Brother Junjun, si Brother Totoy. Wala na si Brother William. Kanina nahan dyan eh. Siguro si ano lang, si Brother Daryl at si Brother Jusnel, kung pwede po. As we have decided as a church, ay gaganapin ho natin ang pag-oobserba ng banal na hapunan every first Sunday of the month. Ay. Wala dito yung... Nais ko lang hong basahin ang mga talata na ito ay patuloy na nagiging gabay at paalala sa atin upang mabantayan ho natin ang gawain ho na ito ng huling hapunan. Sabi ho sa 1 Corinthians chapter 11, simulan ho natin sa verse number 27. Sabi ng salita ng Diyos ay ito, kaya't kung ang sino man ay kumakain ng tinapay o umiinom ng saro ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. So hindi ho ito para sa lahat. Hindi kagaya sa ating nakagisnan, basta pumila ka lang, okay na. No, hindi ito para sa lahat. Actually, delikado ito. Sapagkat ang sabi ng salita ng Diyos, pag tinuloy natin yung basa, kapag hindi ka naging maingat, ay pwede kang magkasakit at may mga Kristiyano na namamatay. Dahil hindi kinikilala ang katawan at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Anong dapat gawin ng isang mananampalataya? Verse 27 of 28, datapat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa saro. Hindi rin naman ho option sa Kristiyano na huwag sa pag-inutos sa atin ito ng Panginoon. Anong tanging solusyon? Siya sa atin ng sarili. Hingi ng tulong at pagsiyasat ng Panginoon sa anumang mga kasalanan na sa ating mga buhay. At kung sakali na merong pakita ang Diyos, ito'y dagli ang pagsisihan at gawin ang sangayon sa kalooban ng Panginoon at makibahagi sa banal na hapunan na ito. Una, kung ikaw ay hindi pa mananampalataya, huwag. Huwag. Hindi ito para sa iyo. Wala kang bahagi sa katawan at dugo ni Kristo. Kung hindi ka patunay na sumasampalataya kay Jesus. Pangalawa, kung ikaw ay namumuhay sa pagsuway sa Panginoon, particularly sa hindi pagsunod sa tubig ng bautismo. Dahil malinaw na inutos ng Diyos sa sino mang tunay na sumampalataya sa Ebanghelyo ay sumunod kay Kristo sa tubig ng bautismo. So kung yung dalawang yon ay wala sa iyo, nakikiusap ako sa iyo, huwag kang makibahagi. Ngayon sinasabi Brother Paul, ako'y Kristiyano at ako'y nabautismuhan na ng tama sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Pagkatapos kong sumampalataya sa Ebanghelyo, sabi ng salita ng Diyos, siyasatin mo ang iyong sarili. At para po diyan, magkakaroon ho tayo ng isang sandali ng tahimik na pananalangin. Hingin natin ang pagsiyasat ng Panginoon sa atin upang tayo ihanda sa pagdiriwang ng banal na hapunan na ito. Let's pray.
Manalangin po tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, ngayon kami ay magdiriwang ng banal na hapunan na inutos mo sa amin na aming gawin sa pag-alaala sa iyo. Panginoon, ayaw namin gawin ito ng may maling puso. Siyasatin mo kami. At Panginoon, patawarin mo kami. At wala kaming ibang maaaring iharap sa iyo, O Diyos, sapagkat ang aming katwiran ay kapos. Wala kaming ibang tungtungan, kundi ang aming Panginoong Hesus na namatay, inilibing at muling nabuhay, na nagbayad ng aming mga kasalanan. Tulungan mo kami na ituon ang aming puso't isipan sa Kanya. At tunay nga, alalahanin namin ang napakatinding pagbabayad para sa aming mga kasalanan. Tunay nga, O Diyos, isaalang-alang namin ang napakalaking halaga na pinambayad ng aming Panginoong Hesus ang Kanyang sariling buhay upang kami ay magtamo ng kaligtasan sa pamamagitan niya. Panginoon, salamat po na mayroong gawain na kagaya nito, alalahanin namin at ideklara namin ang ginawa ng aming Panginoong Hesukristo. Bantayan mo kami, gabayan mo kami. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo. Ng Panginoong Hesus ng gabing siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay. Alang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin. At gayon din naman, hinawakan ng saro, pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang sarong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo'y magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin. Tayo po'y muling manalangin. Panginoong aming Diyos, salamat po sa iyong pagmamahal sa aming mga makasalanan na sa pamamagitan nito ay sinugo mo iyong bugtong na anak upang magligtas. Na siya ang tumanggap ng parusa na dapat ay para sa amin. Na siya'y nabugbog dahil sa aming mga kasalanan. Siya'y nasugatan dahil sa aming mga paglabag sa iyong mga kautusan. At upang kami ay magkaroon ng kapayapaan, siya ang tumanggap ng parusa. At tumigis ang kanyang banal na dugo na panghugas sa aming mga kasalanan. Panginoon, tunay, napakabigat at napakalaki ng halaga na ibinayad upang kami ay magkaroon ng tiyak at tunay na kaligtasan. O tulungan mo nawa kami na maging patuloy na tagapaghayag ng ebanghelyo na ito. Tulungan mo nawa kami na mamuhay ng isang buhay na karapat-dapat sa ebanghelyo. Tulungan mo nawa kami, Panginoon, na patuloy na ihayag ang katotohanan ng aming Panginoong Hesukristo hanggang sa kanyang pagbabalik. Panginoon, ilayo mo kami sa tukso. Ingatan mo kami ng iyong mga katotohanan. At ang iyong iglesia sa dakong ito ay patuloy mong tulungan na magsumikap sa iyong kalooban at maging tagapaghayag ng ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat po sa aming Panginoong Hesus na namatay para sa aming mga kasalanan. At salamat po na siya'y muling nabuhay kung kaya't ang aming kaligtasan ay tiyak. At meron din kaming katiyakan na isang araw kami ay muling mabubuhay. At salamat, O Diyos, sa amin na pag-aralan na kami nga bilang iyong mga anak ay mga tagapagmana mo. Purihin ka. Purihin ang aming Panginoong Hesukristo at ang banal na Espiritu. Aming pinupuri at sinasamba ka. Dalangin namin itong lahat sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Gaya nung ating ginawa ho nakaraan, yun ho mga cups ay ipunin na lang ho doon sa mesa sa likuran. Magsayo po tayong lahat at awitin natin ang ating pangwakas na awit. Atin pong awitin, Glory to His name. My Savior died, that were for cleansing from sin I cried. There to my heart was the blood applied.
to this fountain so rich and sweet. Cast thy poor soul at the Savior's feet. Plunge in today and be made complete. Glory to his name. Glory to his name. Glory to his name. There to my heart was the blood applied. Glory to his name. Purihin po ang pangalan ng Panginoon. Salamat po sa bawat isang naririto, maging sa ating mga kasama sa ating live stream. Muli ho, patuloy nating pagbulayan ang mga katotohanan ng Diyos na ating napag-aralan. Lalo na, napakagandang katotohanan na tayo bilang mga anak ng Diyos ay mga tunay na tagapagmana ng Panginoon. Patuloy tayo maging tagapaghayag ng Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo. At saan man tayo tinawag ng Panginoon, maging tayong maliwanag na ilaw at maalat na asin para sa kapurihan ng Kanyang pangalan. Sa ating paghiwa-hiwalay, nawa ang pagmamahal ng ating Ama, ang biyaya ng ating Panginoong Hesus, at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Patuloy tayong mamuhay na isang buhay na ayon sa kalooban ng Panginoon. God bless po. Magandang tanghali. We are now dismissed. Muli ho, paalala, ang ating second service ay 2 p.m. Yung mga gusto ho mag-stay dito sa church at dito mag-lunch,